gagawin tayo. Ito Kongka, nasa 50 inches. So ganito kalaki sa baba, double image. Tapos yung sa taas natin normal. Yun o. Ito double image. Pagdating dito normal na yan. Yan, normal na siya. Okay. So try natin kung makuha ito sa repair, yung panel nito Kongka. Okay, buksan natin. Yun lang issue niya. Double image lang yung pinakababa natin. Yung sa taas niya papunta sa taas, normal. Yun o, normal siya o. Ito yung kanyang model number, Kongka model 50 PH306L. Okay, so ito na, nabuksan na natin. Bali, yan yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang pikon. Tapos ganito naman yung kanyang panel. Yan. Parang kagaya ito sa ginawa natin nakaraan. Kabilaan. Parehas oh. Parang parehas dun sa ginawa natin. Na nag-modify lang tayo ng kanyang LC1, LC2. So ito, try natin. Pero bago yon, try muna natin kung saang side ang good at kung saang side ang may problema. Kasi yung ginawa yata natin nakaraan, parehas yata magkabilaan ang may problema. Okay, so ito, remove lang natin yung isang side. Tingnan natin kung gagana yung isang side niya lang. Kung magno-normal. Saksak natin. So ito ay automatic on. Antayin lang natin kung saan bubukas. Yun. So ito, mayroon siya double image, no? Yun. Yung side na ito may double image. Yan, no? Makikita mo sa screen, kita agad yung iba yung lines na yun. Yun, no? May guhit siya. Okay. So hindi pa tayo sure kung magkabila ng sira nito or isang side lang ang may sira nito. Gawin natin, balik natin ito. Yan, ibabalik natin to. Tapos remove natin ito. Try natin kung dito ang problema. Kung magkabilaan din ang issue nito. Nako, parang tagilid ano. Okay, so try natin dito sa kabila. Wait lang natin. Yun. Okay, so mayroon din dito. So may tama din siya dito sa kabila at medyo malaki yung tama niya dito. Kita ba? Medyo malaki yung tama niya dito. So, ito medyo malaki yung tama niya talaga. Pag dito, medyo pino yung lines niya. Okay. So, gagawin natin sa ganitong problema, try muna natin i-remove yung LC1, LC2. Tatanggalin natin. Magkabilaan. Tatanggalin natin LC1, LC2 din dito. Yun ang una nating step dito. Titingnan natin kung mag-clear yung screen nito. Okay. So ganito ang problema niya. Magkabilaan ang issue nito. Yung mga ganitong problema pwedeng magawa, pwedeng hindi. Depende na lang sa damage ng ating glass. Kung nakukuha pa siya sa modify, mas maganda. Pero pag nag-modify tayo tapos hindi pa rin siya nag-clear, ibig sabihin medyo mahirap na yon. Pwedeng hindi na talaga siya magawa, no? Okay, tatanggalin muna natin to. Yan. Yan, may nakalagay dyan LC1, LC2, HC1 hanggang HC8, HC6. Okay, sa kabila ganun din. Nakalagay din dito LC1, LC2, HC1 hanggang HC8 din yan.
Okay. HC6 lang ang nakalagay dito. So dito may nakalagay dito, nakatago. Okay. So remove lang muna natin yung LC1, LC2 nito. Okay, so yan no. Yan yung resulta nung tinanggal natin yung LC1, LC2 niya. Medyo bawas yung lapad ng double image pero magalaw yung ilalim natin. Parang nagpi-flicker siya. Pero normal na yung screen natin dun sa taas. Oh. Ito na lang ang may problema, yung mga 1 inch or 2 inch. So yung ginawa natin dyan, ni-remove lang natin yung LC1, LC2 muna. Tinanggal natin yung LC1 saka LC2 nya. Okay. Ito sa kabila, ganun din, tinanggal din natin yun. So gagawin ulit natin dito, pagsamahin ulit natin lahat ng LC1, LC2 na circuit, yung papunta dito sa ating glass or sa ating source scope. Yung papunta naman sa ating T-con or nanggagaling sa ating T-con ay wag natin lagyan ng supply yun. Okay? Ganun din dito. Yung circuit na papunta dito sa ating source scope or sa glass, yun yung lalagyan natin ng supply. Bali, pagsamahin lang natin ulit yung LC1, LC2. Try natin ito kung titino yung pinakailalim na glass natin pag nalagyan natin ng supply yan. Okay, set up ko lang siya. Okay, so ginawa natin dito. Nag-modify tayo ng supply, naglagay tayo ng boost converter para sa LC1, LC2 nya. Pinagsama natin yung LC1, LC2 dito. Yan, yung papunta sa glass natin. Tapos sa kabila ganun din. Pinagsama din natin yung LC1, LC2. Tapos naglagay tayo ng boost converter, negative. Hindi siya tumino, lalo lang lumaki yung ano niya, yung flicker niya. Pero pag nakahang yung isang side, yan, full screen siya na walang flicker yung isang side natin, normal, you know. Pag nakahang yung isang side niya, yan. Pero naka-remove yung LC1, LC2 natin. Saka pinagsama natin lahat. Okay. So ito naka-remove. So gagawin natin dito, iba-block natin yung clock signal natin dito. Iba-block na natin dito. Titingnan natin kung magpo-full screen siya na normal. Okay. So sa pag-block nito, hahanapin mo lang yung clock signal natin. Yan, yung 8C1 hanggang 8C8. Ipa-block natin yan. Kadalasan ang tinitape natin yan 15 or 13 pin. Ito, naglagay tayo ng tape. Sana. Yan. So bilangin na lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pin. Try natin ito. Yep, yun no, nag-normal siya no. So nawala yung guhit dito sa baba. Normal display. Normal na siya no. Yun. So pwede na ito. So makikita nyo yung ating modification ay walang load or walang supply. Kasi pag nilagyan ng supply, lalong lumala yung sira. Kaya nakahang lang ngayon yan. Pinagsama lang natin yung LC1, LC2 dito. Tapos yung LC1, LC2 dito, pinagsama din natin. Ngayon, ang ginawa natin dito, dahil ayaw mag-function doon sa LC1, LC2 natin, pag naglagay tayo ng supply, nag-block lang tayo dito ng 14, 15 pin. Binlock natin ito. Kasi itong side na to ang may problema. Itong side na to ang may sira, yung ating clock signal na medyo malala ang sira niya. Kaya may naiiwan na guhit dito sa baba pag i-modify mo yung LC1, LC2 niya. So naka-block na yung signal ngayon dito. Dito normal pa yung signal natin dito, wala tayong binlock dito. Pag nasira pa yung signal dito sa kabila, pwedeng hindi na magawa.
or pwedeng magawa, kaya lang depende pa rin doon sa damage ng glass, no, kung kaya pa siyang i-repair o hindi na. So sa ginawa natin ito ay nagnormal pa naman yung baba natin, no. Yan, no, clear pa siya, wala siyang hairlines, clear yung screen, normal yung screen. Okay, so yun lang ang ginawa natin dito. Okay, sasarado lang natin to at magpa-final test tayo. So ganun lang, ano, hindi lahat talaga ng sira ng unit ay pari-parehas. Mayroong sira talaga na magkaiba sila, kahit kapiranggot lang na problema, pwedeng magkaiba talaga ang problema niya, no? So makikita nyo dito sa ginawa natin na ibang-iba ang problema niya. Kailangan pa natin mag-block dito para lang mag-normal yung screen. Ito na yung kongka natin. Hinaan ko lang yung sounds para masapol tayo, no? Okay, so yan na yung kongka natin. Diba mayroon dito problema yan nung bandang huli nating trouble. So ngayon clear na yung screen natin. Back to normal na yan. Okay, so ayos na siya.